Soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kasi nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Capricorn. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Bakit ka lumabas lahat? Use your own intuition. Lawa ka ng isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha kapalaran ng tao ha, nasa inyo pa rin to. Gawin mong guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, warning yun. Para magkaroon din ka ng idea kung mga bagay o sitwasyon na nito aware, change of decision, o mga bagay na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, sorry, hindi ito ang channel na para sa'yo. Pleasure with a close friend. Maaring nahandun may mga pasasalamat, papupuri, ganyan, na magagaling ito sa iyong kaibigan. Kaibigan kasi is hindi lang actually kaibigan. Pwede siya sa kapatid mo, pwede siya sa karelasyon mo, pwede siya sa anak mo, pwede siya sa mga connections mo. Also, this is your friend, no? Yan ang nakita ko sa'yo. Or maybe sa mga sa pinaka-close friend mo. Mag-ingat ka na lang din sa nakita ko dito, especially when it comes to your money. No, mag-ingat ka lang. And then, syempre, kasi why, ate? Kasi meron tayong wish not be granted. Yan. Siguro it's time. Siguro when it comes to a money and the friend, siguro may tao ka nakakilala na hihingi ng suporta o ng tulong pagdating sa friend o may mag-uusap kayo dito a money. When it comes din sa wish granted, siguro pag comes sa sarili mo, sabihin mo mag-iipon ka na, magiging mahigpit ka na, magba-boundaries ka na, pero hindi mo magaganap. Pwedeng ganon. Or pwedeng may mga pangarap ka na hindi mag-grant sa ibang sitwasyon. But sinasabi dito is meron tayong target, no? A goal-oriented person. Alam ko naman na goal-oriented person ka, you know your target and you need to know your target, no? Doon ka lang mag-bullseye, kumbaga, no? Ito na rin kasi yung sitwasyon na kailangan mo mag-change, no, for a better. Kasi why, ate? Kasi if you change, there's a luck, there's a great good and fortune coming, and syempre yun yung parating sa iyo, no? Kaya sinasabi dito, mag-focus ka lang sa mga targeting mo sa sitwasyon kasi darating si great and good fortune at pagbabagong magaganap o mangyayari sa buhay mo. And someone will try to make you do something against your will. Mag-ingat ka pa rin kasi this is a problem. Ibig sabihin nga talaga kung may mga tusok-tusok siya, di ba? Pwedeng ito is connected siya sa mga kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, or to your connection. Kung sino man siya, mag-ingat ka kasi may mga tao or may tao na hindi maganda yung pakay sa'yo. Kung tito naman may pangil din si Bear, no? Sa iba, sa inyo. Ingat na lang din, ano? Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Honor and respect will come to you. May darating na honor or respectful or respect na manggaling sa'yo. Pwedeng parangal, pwedeng magaganap na derespetuhin ka na ng tao, or pwedeng may mga worth it na makakamit mo sa buhay mo, no? Or yung worth it mo naman na matanggap yun. Pwedeng gano'n. Sa iba kasi dito is ito, no? Pero sa iba dito may sinasabing changes. Hindi ko alam in what way, pero pag duktong-duktongin mo sa sarili mo yan, no? Sa nakikita ko dito. Basta, ibig sabihin, kung meron kang target na isang sitwasyon sa buhay mo, kailangan mo na mag-change. Diba? Kung ano yun. Kasi maibabalik mo yung crown mo sa sarili mo. No? Pero kung nag-i-struggle ka, yun ang mahirap. Magiging ganito ka. Broken wishbone. Diba? But, if you are more on focus in that target, andito ka. Kumbaga, mas gagaang yung energy mo, mas magiging good, at mas mahihigop mo yung mga great and good fortune into your life. But, kailangan mo lang din na kailangan mo ding mamili. But syempre, di ba, 1 to 15, baka nandun ka sa point na may mga magaganap o mangyayari na ikakatuwa mo rin sa iba sa inyo. Sa iba, hinano ko lang kayo ha, para mas maintindihan nyo. The most difficult part of a situation is over.
There's a rainbow after the rain. Ibig sabihin, ano, may mga gumugulo sa sarili mo na gusto mo na baguhin. But the decision is in yours. Ang sinasabi, siyempre, nandun sa 1 to 15 is may mga difficult situation na matatapos na. Pwede, halimbawa, may utang ka, natapos na yan. Pwede gumaang na energy mo, di ba? O may mga sitwasyon na gusto mo na maganap o mangyari, mga ganon. Kasi rainbow is a changes din yan. Mga beautiful things happen in the crown, di ba? Pagbabalik ng dati mong energy. Opportunities or windfall. May mga bago opportunities o opportunity na darating sa iyo, or pwede ito is mga unexpected situation o mga paglago. Kumbaga, pwede rin kasi ito is hinihintay mo na noon pa. Hinihintay mo na yun noon pa o inaasa mo yun noon pa na maaring this time is ibibigay na to sa iyo ni universe. Itong sitwasyon na to, no? Sa iba sa inyo. Ganon. Kung ano mang swerte yan, kung ano mang opportunity na yan, kung ano mang blessing na yan, congrats. O, position of authority. Nandito si crown, andito ka si windfall, aba maraming blessing darating sa iyo Yan, may darating na talaga doon ka na talaga kokoronahan ka na, no? Andito ka na, upo ka na sa iyong muling dating ikaw, or sa iyong muling posisyon, ganyan, nandun ka sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, is siguro may mga haharapin kayo ng mga mas matataas na tao sa inyo, o kaya naman mga asikasuhin ka mga papers and documents when it comes sa mga, ano ba to? Mga government situation, o kaya mga, kung ano man yan, related to an authority situation, ano, pwedeng ganon. Or pwede na may mga taong kakausap sa'yo na mataas na tao. And then, maaring pupurihin ka rin with the crowd, di ba? Pwede may bibigay sa sa'yo na advance bonus, pwedeng ganon, o kaya pagtaas ng sahod, pwedeng ganon. Kung ano mang aspeto ng buhay mo yan na makakapagbigay sa'yo ng confidence this time sa nakikita ko dito. Kasi this is a gold and the gold, di ba? Maganda siya. Uy, good fortune! Di ba? Meron kang good fortune, congratulations. Tingnan mo naman, ang ganda. Tingnan mo. Clover and the good fortune. And but, yung iba, the target. Okay? The target. And why? The changes. Diba? Yung iba ganun ha. Yung iba ganun ha. Kasi andito si Broken Wishbone. Pero, ang nakikita ko dito sa iba sa inyo is makakamit nyo siya. Or kailangan nyo na umupo sa dating ikaw, sa dating mo posisyon. Kasi naghihintay sa iyo si Fortune. Maaaring nakakita rin kayo ng mga beetle. Ganyan. Alam mo, yung example ako sa iyo. Meron akong beetle. Pag nakakita kayo ng beetle na may green, tapos may golden color, huwag niyong patayin, syempre. Di ba? Kung mamatay siya, okay lang din. Pero pag may dumapo siya dun sa paligid niyo, kuhanin niyo siya. Tapos ilagay mo siya sa gitna ng asin. Tapos iganyan mo siya. Kasi lucky to pagdating sa pera. Or pagdating sa mga opportunities or sa, kumbaga lucky yan. No? Kaya nga dito si good fortune, di ba? Kasi good fortune siya. Pero wag kayong papataya kasi hindi mo rin maganda. Kasi siya namatay naman talaga siya. Kumbaga palagi niya ako binabalikan sa biranda ko. Yung palagi niya ako binabalikan. Hindi ko lang siya pinapansin kasi ayoko nga pumatay. Yun. Tapos kinuha ko siya, nilagay ko siya sa ano. Kusa siyang na dead ball. Okay lang yun. Tapos nilagay ko siya dyan. Yan. Just a good fortune is coming. Ano, kung ano mga opportunities, good fortune, or pagbabalik na iyong sigla and vitality, congratulations kung saan mo niya. But mag-ingat ka pa rin. Ayoko maging mapanatag ka sa buhay mo kasi nahandito pa rin si club, ano, ibig sabihin pa rin talaga na may mga tao na hindi ka gusto at gusto nila na mabad luck ka sa buhay. Sana hindi ikaw ito kasi babalik yan sa'yo. Namatay na ano ni mami. Ay, patay na pala. Yung iPad ko kasi nakita ko. Nakapatay. Tingnan natin energy ni Capricorn. Pwede rin kasi mga toxic sa sitwasyon mo. Pwedeng ganun. Toxic place, toxic connection, ganyan. And sinasabi dito na need to change, diba? Mga ganun sitwasyon. Kasi naghihintay sa iyo yung mga pagbabagong luck and fortune situation sa buhay mo. Energy ni Capricorn. I-connect mo lang yan sa sarili mo. Ay, ba't ganun? Ano yan? Bakit po?
energy mo. Ano ba to, ate? Ano naman nangyari sa card ko? Okay, energy mo. Energy mo sa nakikita ko sa'yo dito. Dito sa sitwasyon mo kasi, medyo may mga painful situation ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam why. Busy ka ba? Pagod ka ba? Marami ka bang task? Marami ka pang multiple priorities na ginagawa? Pwedeng ganun kasi yung energy mo, no? Pwedeng ganun. Medyo nandun ka sa point na nafo-focus ka sa painful ng situation mo this time, or pwede rin na this sa pagod talaga. Maraming gumugulo sa iyong isipan this time. Mas nakikita ko sa'yo dito, andun din yung energy na nakikita ko sa'yo siguro na hindi mga nananakit, likod, buto-buto, balikat, minsan siguro nandun na rin yung point na nalalabuan ka na sa buhay mo o nalalabuan ka na sa sitwasyon o lumalabo na yung mata mo. Pwede mga ganon. Or pwede nandun ka sa point na nalilito ka talaga. At hindi mo alam kung anong decision making gusto mong gawin sa buhay mo. Pero, but there's a sign, di ba? Makinig ka pa rin sa sign. And then, ang nakikita ko rin sa ibang energy mo is yung nakakaramdam ka ng mga frustration, pwedeng sa trabaho mo o sa mga connections mo, ganyan. Nagkakaroon mga self-imprisonment, nag-iisip ng mga negative thought, mga ganon. Na parang, doon ka rin sa point na, nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo, ganyan. Patatandaan mo palagi, no, Capricorn, the choices is always available, is nasa sayo. Anytime pwede mong gawin yung gusto mong gawin. Pag na medyo nahihirapan ka na, nasa sayo na lang yan eh. Nasa sayo na lang. Huwag ka mag-juggling. But you need to control and balance. Magkaroon ka muna na pag-evaluate. No? Hindi naman niya sinasabi magmadali ka, but you need to evaluate yung sitwasyon na yon. Yan ang sinasabi dito, ha? Tingnan natin. Pwede naman yung iba sa inyo is nagkakaroon kayo na mga reminiscing from the past situation, good or bad man yan. Nandun yung energy na nakukuha ko sa iba. Tingnan natin ang parating sa iyo. Anak, masusunog ka dyan, baluga. Doon. Magiging flying fire ka. Mini flyer. Sige. Mini flies. Mini fireflies. Parating po kay Capricorn. Parating po kay Capricorn vision. Parating. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Capricorn. Mayroong. May offer. May offer eh. Hindi ko alam in what way. May offer na marireceive ka. Pwedeng magkakaroon ng communication or yung offer na yun is connected siya sa tao na babae, or pwede rin ito is relationship or magulang. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Hindi ko alam in what way. Siguro may sasabihin siya sa'yo or kakausapin ka niya with something na miracle o yung hinihiling mo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. And then also, either this is a love or opportunity, but there's an offering of opportunities, no? Ang nakikita ko rin sa'yo is may parating na blessing. Ibig sabihin, may mga gift ako na nakikita, makaka-receive ka ng gift, or pera man yan, o valuable things, or may pagmamahal o tulong na ma-receive mo. Or vice versa. Kasi hindi ko binanggit yung pangalan mo dito. Para ikaw ito ang gagawa sa kanya. And then, ang parating din sa'yo is you try to work it out, any situation into your life, pwedeng sa work, pwedeng sa pera, or pwedeng any situation sa buhay mo, na pinipilit mo na lang yung sarili mo, no? Pero, nahihirapan ka. Kumaga, nagkakaroon ka ng mga delay situation. Ganyan. Hindi ko alam in what way. Sa relasyon ba yan? Sa trabaho ba yan?
o nagkakaroon ka lang ng, kasi nasa mindset din natin yan eh, no? Yun, maaring nagkakaroon ka lang ng mga battle thought situations pagdating sa'yo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero may magpapayo daw sa'yo. Or makaka-receive ka ng payo na magagaling sa ibang tao. Vice versahin mo na lang. Yun. And syempre, handun din yung mga reward and success. And nakikita ko sa'yo, alam mo, andito ka sa sitwasyon mo na kasi na may mga bagay ka na gusto mo i-develop sa buhay mo. May mga bagay ka na gusto mo i-transform sa buhay mo. May mga bagay o sitwasyon ka na pinipilit mo, no? Para nanghihingi ka ng himala. Kasi you want to be independent, you want to be stable. Hindi mo alam, andun ka sa point na you are feeling stuck, you feeling bored, o na hindi mga dissatisfaction happen in life. Nagkakaroon mga problems, struggle, stress, situation, yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo na kasing matapos. Kaya siguro na din yung point ng iba sa inyo, naghihintay na lang din kayo ng sign. Diba? Pero sinasabi naman dito, binibigyan ka niya ng sign. Ba't hindi mo nare-recognize yung message na yon? Mag-trust ka sa intuition mo, repeating numbers kung nakakita ka, or magagaling ito sa mga taong malalapit sa iyo, yung sign na yon. No? Yon ang sinasabi dito. Or maybe, nakaka-receive ka ng sign, but nire-reject mo lang siya. Pwedeng nahandun sa point na yon. Tingnan natin. May mga gusto kang ma-achieve, ano? But you need to put some effort dun sa achievement na yun, ano? Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Ano po ang dapat iwasan ni Capricorn? Dapat iwasan ni Capricorn. Lala. So, dami. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan dito sa sitwasyon mo. Siguro is yung mag-thinking about negativity at mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yun. Iwasan mo yung sitwasyon na hindi mo ma-achieve. Kasi kung may mga gusto ka talaga ma-achieve, i-push mo yun. Why not? Diba? Iwasan mo na hindi ka mag-focus sa sarili mo, alagaan yung sarili mo, mahalin yung sarili mo. You need to rebuild or to structure yourself. Iwasan mo na magkaroon ka ng mga pagpapaliban in life. Iwasan mo yung mga sitwasyon o tao man yan o pangyayari o ano man yan na sa tingin mo is hindi para sa'yo. Yung sa tingin mo is hindi nag-fit sa buhay mo o hindi nag-fit sa'yo, ganyan. Iwasan mo na lang para mas maging magaang at maging ganito ka na, di ba? And then, iwasan mo rin, siguro yung mga tao na hindi very supportive pagdating sa'yo, ganyan. Yung wala naman silang ambag pagdating sa'yo, yung mga wala naman silang hindi naman silang makakatulong pagdating sa'yo. Ganun. Siguro umiwas ka na lang. Or kung ano mo rin to, adapt mo rin to sa sarili mo, yan. Iwasan mo yung mga tao na they don't want to team or ayaw nila makipag teamwork or makipag-connection sa'yo. I don't care, sabi mo na lang. Huwag kang mag-go to the flow into sa sitwasyon mo kasi ikaw rin yung mahihirapan. Di ba? Kailangan mo rin kasi is maging masaya. No, dito sa sitwasyon na to, alam mo, nakita ko to, you need to create yourself to a new you. To be happy. Hindi masama ang mag-focus sa sarili. Hindi masama ang kamtin mo yung nararapat na para sa'yo. Yun. Kung medyo may problema ka sa trabaho mo, sa pera mo, sa mga connections mo, mag-focus ka sa sarili mo. Hanapin mo yung ikasisiyan ng buhay mo. Hanapin mo yung sarili mo. No? This is time to start a new beginning in life. May mga bagay o sitwasyon kasi na kailangan mo na rin harapin. Kasi iba dito nagkakaroon mga difficult decision. You need to face a difficult decision in your life. Yung obstacle na yun, need to face. Kailangan harapin mo yung takot mo. If these are painful choices, it's okay. But you need to learn. You need to use your mind and intellect if you want to cross road. Then ano ang sinasabi dito? Huwag ka lang magpaagos sa buhay
Huwag ka lang magpadaloy sa agos ng buhay. Ba't kailangan mo rin magsalita o magbigay ng opinion kung kinakailangan? But, kung paano mo gagawin, hindi ko alam. Kasi, it's your life, no? Basta hanapin mo yung ikasisiya mo o yung ikakasuccess mo sa buhay mo. At yung ikakagaang mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn in love. Okay. Universe, pwede explain mo sa akin sa love po ni Capricorn? Okay, thank you po. Di ba? Gusto ko lang ma-make sure talaga. Okay. Okay, pagdating sa love, kung kayo is single, universe kung single si Capricorn, kung single ka, be happy, be patient, may offer na darating sa buhay mo, no? Itong tao na to is mabait, no? Or hindi nyo maka-Diyos itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito, yes, may darating na bagong pagmamahal sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito. Mabait naman siya sa nakikita ko dito kasi very responsible itong tao na to, na handoon yung, alam mo, ano siya, mapagpahalaga, no? Tsaka may faith din siya sa taas. Meron tayong Leo, Pisces, Taurus. Well, sasabihin ko na, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries, Sagittarius. Actually, andito naman lahat. Nakikita ko dito, andito naman lahat. Yan. Pisces, Cancer, and Scorpio. O, di ba na, andito lahat. Yun ang nakikita ko. But, syempre, handun pa rin yung sitwasyon na ka pa rin. Na mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Kumbaga, sinasabi naman kasi dito, huwag kang magmadali. No, kailangan mo planuhin. Slowly but surely. Yun na naman ang advice sa'yo dito pagdating sa situation. Okay, kung ikaw naman is nagkahiwalay na kayong tao na to, no? Kung kayo is nagkahiwalay na nitong tao na ito is, kasi alam mo, minahal ba ako niya ate? Hindi. Kasi ang nakita ko sa kanya is parang nabudol ka. Siguro minahal mo, 'di ba? Hindi naman natin maaano 'yun. Siguro minahal mo. Ganyan, minahal mo. Ang nakita ko dito, binigay mo naman yung lahat o ginawa mo naman yung lahat. Siguro minalaman ka lang talaga pagdating sa kanya. Kaya rin kayo nagkahiwalay, nagkaroon ng pagkakating sa situation na ito. Yun, yung isa nga dito patient Yun, nagkaroon ng emotion sa sitwasyon, nagkaroon ng mga rejection dahil nagkaroon ng mga pagbabago sa sitwasyon. Maring nagkaroon ng simula no? Naging makasarili at sakit din kasi yung isa dito. Nagkaroon ng pagko-control, naging controller at nagkaroon ng decision making to move forward yung isa sa inyo. Kasi nagkaroon siya ng attraction sa isang tao, no? Sa nakikita ko dito. And then, nabuo yung attraction and love na yon. And nandun na dumating na sa point na nagkaroon ng pag-iwan sa ere, sa mga nagkahiwalay dito. Yun. Kung kayo naman is in relationship, maaring matagal na rin kayo, kung ilang months man kayo, years man kayo, nakita ko yung matagal. Ang hindi ko lang maintindihan dito, siguro isa sa inyo may nararamdamang pain or may mga sakit. Yun ang nakikita ko dito Nagkakaroon naman din na pag-uusap, no, sa nakikita ko dito, nag-uusap naman kahit papaano, matagal lang. Hindi ko lang why. Yun, matagal lang. Siguro ko, bakit nga ba? Bakit nga ba? No? You tell me, pusikat tuloy na. Sorry Naalala ko talaga yun sa yung nag-viral video. You tell me, sabi niya ganun. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Pero, sa mga wala namang karelasyon, pero nagte-text naman kayo kung LDR kayo. Nagkakaroon naman, may text message ako na nakikita dito. May communication naman ako na nakikita ito. Kung titingnan mo, why ate? Kasi pareho kayo na energy. Diba? Ibig sabihin, may soul connection kayo nitong tao na to, no? Sa iba sa inyo. Nandun naman yung protection or yung caring. So, nagiging patient din naman kasi yung isa.
Siguro busy lang din talaga isa, pero kung magkasama naman kayo nitong taon 'to, siguro kasi bihira yung pag-uusap na nakikita ko. Siguro siguro planado or may mga laktaw-laktaw siguro gano'n. Hindi ko alam why. Kung kayo naman may third party, oo meron. Kasi dalawa yung tao na nakikita ko. Nagkakaroon siya ng connections with sa ibang tao. Kasi dalawa talaga yung tao na nakikita ko. Nagkakaroon ng emotional, ganyan. Pwedeng alam din naman kasi ng isa nito eh. As in, alam ng isa sa inyo yung nangyayari. So, may mga third party dyan. Pero ate, tatanungin mo ko, alam niyo na yung gagawin niyo sa may mga third party? No? Mahalin mo yung sarili mo first. Tingnan natin na iyong money. Ato de anak, ato de, chutamate. Nadawati na ka. Money po ni Capricorn. Universe, pwede explain mo sa akin to? Ano po yan? Pwedeng explain nyo po uli sa akin to? Okay. Natawa akong bigla sa explanation ni Universe ah. Okay, pagdating sa money mo, okay naman eh. Alam mo, ano eh, you can manage, no? Pagdating sa pera mo. Kaya mo i-control, kaya mo i-manage yung pagdating sa pera mo. Kumbaga na doon nga yung successful, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. And alam ko na alam mo paano siya gawin eh, no, to success. Nasa sa'yo daw. Yun nga lang siguro may mga time lang talaga na nagkakaroon ka ng doubt, nagkakaroon lang ng mga distraction, mga ganun. And then, nandun lang siguro yung point na, na hindi mo lang magawa at kumbaga parang sa point na hindi mo kayang ipangako sa sarili mo na magtitipid na ako, mag-iipon na ako, magkokontrol na ako, magbibigay ako magtatabi ako ng pera sa hindi mo lang makaya yung mga ganung sitwasyon. But I hope magawa mo siya. Kasi nasa sa'yo daw ito eh. Nasa yung pagpapasya, kumbaga, no, sa sitwasyon na ito. But hindi ko naman nakikita na mawawalang-wala ka. Mahandun naman din yung kahit papaano. Kasi nasa sa control mo to eh. Mahirap. Yung iba kasi dito medyo nahihirapan. Yung stability nila hindi ganun ka-stable sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng mga failure, mga ganun. Pwedeng nandun yung point na puro lang isip na gagawin ko na, hindi ko na gagawin, pero hindi pa rin magawa-gawa. Yun. Nasa sa'yo daw to. But there's a successful coming sa'yo. No? Siguro, kailangan mo lang, may mga bagay lang talaga na kailangan mo lang magkaroon ng pagpapasya this time. Pwedeng ganun. May mga kailangan lang talaga na magkaroon ng instructions, no? Or nandun yung point na may mga sitwasyon na kailangan mo ma-enlighten in some aspect of your life. Pwedeng pag-aangin mo yung energy mo, pwedeng mag-let go ka, or pwedeng mag-fixing ka na situation, mga ganun. Kasi nandun yung successful eh. Iba sa inyo is, you are the leadership. Iba, no? Siguro may mga ili-lead kayo na leadership or maybe you're a boss. Yan, may mga pinamumunuan o pamumunuan sa iba sa inyo. Advice. Okay. Okay. Ang magbibigay pa ako ng isang message. Meron ako nakikita na may mga ayusin ka ata na papers and documents. Hindi ko alam in what way. Siguro kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun. Siguro may mga fixing situation when it comes to your papers and documents. Yan. Pero maganda yung ano niya, yung result, no? Dun sa sitwasyon na yon. O kung saang aspeto ng buhay mo yung magiging maganda yung result na yan. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, sinasabi dito na huwag kang matakot, huwag kang ma-stress, huwag kang malito. Kasi alam mo sa sarili mo, kung yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag kang hihinto, at pwede ka na magpahinga,
pwede mo pag-isipan, ba't wag kang hihinto 'pag napapagod ka na. Magpahinga ka lang pero magpatuloy ka 'no, you need to keep moving to reach your goal. Wag kang mapanghihinaan ng loob. Kung kinakailangan mo na maglikom ng mga information or mag-aral o pag-aralan o, um, maghanap ng mga solutions, gawin mo ang sinasabi. You need to see the fact, ang sinasabi rin dito 'no. And then sinasabi rin dito may mga bagay na this is the time. This is the time na kailangan mo ng harapin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. This is a time to decide. If you want to crossroad, you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, this is time to cut it, let it go, and fix it. No, ang sinasabi dito, huwag kang magdalawang isip. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. No? And then, i-achieve mo yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Yun ang sabi. Kailangan mo lang magkaroon ng pag-analyze, magkaroon ka ng strategy, at kailangan mo lang itong iproseso ng maigi. Give your hard work. Ang sinasabi ito. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa pera, sa trabaho, sa sarili, sa relasyon, kung saan man yan. Arigato namasay, God bless.